mga balitang pambansa. Nakatakdang magharap ng isang napaka-importante daw na testigo si Senator Ping Lacson sa pagpapatuloy po ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa anomalya pa rin sa flood control project sa Nobyembre 14. Kasabay po ng pagbabalik sesyon ng Senado ang inaasahang pagbabalik din ni Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee matapos pong magbitiw sa pwesto noong October 6. Hindi pa malinaw kung sino ang testigong ihaharap ni Senator Ping. Pero ayon kay Lacson, mahalaga ang mga nalalaman ng testigo na siyang kukumpleto daw sa mga isasampang kaso. Pinal na raw ang affidavit nito ngayong linggo. Base na rin sa mga hawak na ebidensya katulad ng ledger, digital files at iba pa. Samantala, pinalagan po ni ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tinio ang mga patutsyada ni Davao City Congressman Paulo Duterte sa balak po ng Kamara na imbestigahan ang Dolomite Beach Project. Diyan po yan sa Manila Bay. Matatanda ang sinabi ni Polong na wala raw problema kung mapanagot lahat ng may kasalanan tulad ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Pero bakit tila pipi raw ang Makabayan Block sa pagpapanagot sa mga pumirma ng tinatawag niyang pinaka-corrupt na national budget mula 2023 hanggang ngayong taon? Buwelta naman ni Tinio, bakit hindi raw i-google ng libre ni Polong kung talagang walang ginagawa ang Makabayan Block? Ang payo niya kay Polong, bakit hindi raw ito magtrabaho at pumasok sa Kamara para makita niyang binabatikos din nila kahit pa ang administrasyong Marcos Jr. Sa iba pang balita, mga kapatid, planong paigtingin pa ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kahandaan po ng militar na protektahan ang ating bansa sa oras ng digmaan. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner, dapat handa ang militar na lumaban mag-isa kapag inatake ang Pilipinas. Alinsunod po yan sa direktiba ng Pangulong Marcos Jr., inatasan nitong AFP na dapat tiyaking handa ang depensa ng bansa sa anumang klase ng pag-atake. Sa pagtataya po ni Bronner, dapat kayanin ng AFP na lumaban mag-isa. Sa loob po yan ng 20 hanggang 30 araw. Hindi raw kasi agad basta-basta dadating ang anumang tulong mula sa mga kaalyadong bansa katulad ng Amerika. Sa ilalim po ng Mutual Defense Treaty, obligado ang Amerika na rumisponde kung atakihin tayo ng ibang bansa. Hindi na sinabi ni Bronner kung laban sa anong bansa, pero malinaw ang banta ng China sa West Philippine Sea. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa Totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!